Mega love shout out all over the world and sa aking family, mega love shout out. At maraming salamat sa mga taga Naga City, Tinambak, Camarines Sur, Cagayan. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Alam nyo guys, pag malamig talaga, minsan tinatamad akong lumalabas, kaya lang we need to go outside sometimes because alam mo na, yung heater sa bahay, heater sa sakyan, ayaw na ayaw ko ng ganon. Thank you so much for watching my simple video. Thank you to all my friends and viewers. Mega love shout out. Have fun only sa pag-YT. Enjoy sa pag-YT. So, don't focus 100% sa YT. Kung may work. Kung YT. Last kwatsa mode na muna tayo. Wala naman mawawala kung mag-last kwatsa. Para maiba na outdoor muna tayo. Kaya lang ang ng Friday pag weekend, ang daming tao. Kasi relax muna after work. Saan pumupunta ang mga tao pag Friday after work. Ayan. Last kwatsa si Bicol, Canada. Yan ko talagang namimiss ang pag-white, pero kahit gustong-gusto mo talaga palagi sa live streaming, pupunta sa mga kaibigan mo, masaya. Pero guys, nakakaano naman kung hindi ka na palaging lalabas sa bahay. Kailangan i-mix ko yung routine ko sa whiteys, outdoor, indoor, working. Para balance. Yan sinasabing may book note planner na sinasabi. Mag note planner ka. Note planner ng buhay mami, buhay worker, buhay Canada, lahat na. Buhay whitey, buhay worker, buhay Canada, buhay whitey, buhay mami, lahat ng buhay. Lahat ng klaseng buhay. Buhay ka sa saya. Kahit walang maraming pira guys, magpakasaya lang tayo habang ang tawag niyan, habang malakas pa, magpakasaya. Yan, na yung camera ko, hindi ko na ikita kasi sobrang traffic guys, lalo na pag nasa corner, yung mga mag-turning na walang stoplight, nako, magigib ka talaga. Hindi yung kahit nasa right way, pag nakita mong may mga liliko talaga na, lalo na mga nagmamadali, kikita kang liliko in the middle of the road talaga, may mga certain stoplight for turning. Nagigibway talaga ako guys, kasi kawawa naman ang haba ng mga sasakyan na nakapila dyan in a right way. Pero okay lang naman, pwede ka mag-stop dyan kasi matatagalan talaga sila kung hintayin na nilang buong mga sasakyan na makadaan. Kasi magtuturn yan sila kung lahat ng sasakyan nakadaan na nag-red light, doon sila. Pero sa sobrang haba ng traffic, kung nagmamadali, lalo ang mga parents, uwi na kasi yung mga bata, walang susundo sa mga anak nila sa school, malilit sila, yun, kawawa naman. Alam mo na,
relate kayo dyan mga parents. Kahit hindi parents, yung mga nag-aalaga ng mga kapatid nila. Relate lahat kayo guys, kahit nga father. Naku, talagang pag school days, magmamadali ka talaga para hindi ka tawagan ng school. Kasi may certain time lang kasi na dapat pick upin mo yung bata sa school. Kasi mayroon niyang pinipil up na form na nag-agree ka na ano yung time ng pag-pick up mo. Tapos kung ang pigchikan mo doon yung certain time or after work mo saka mo ma-pick up, just keep in the school the kids until you get the kids. But mostly hindi yun nangyari kasi kawawa naman yung mga teacher, pagod tapos sila yung magtatagal sa school para lang hintayin yung mga parents na kukunin yung mga anak nila kahit tapos na ang school, na hindi naman nila ipinasok sa daycare after school. Kasi dito naman lahat ng work talaga per hour. Kung hindi ka naman nag-sign up form na keep mo yung bata as like daycare in school after school, kasi after school may daycare, before school may daycare sa school. Kung hindi ka naman included doon, tapos after school na traffic ka, na late ka, tapos yung teacher siyempre hindi naman yung uuwi sa kanilang bahay kung may bata pa sa school na ikaw yung advisor tapos hindi naman inilagay sa daycare. So talagang babantayan mo pero hindi included sa additional work hours ng teacher. Alam mo na dito equally lang naman pag per hour kahit nga hindi pa 1 hour, pag ang usapan $35 per hour, kahit hindi pa tapos ang 1 hour bayaran mo yan $35 kasi iyon ang kontrata. Sinundo mo ng maaga dahil free ka, sinundo mo ng maaga yung anak mo, hindi pa 1 hour, 20 minutes pa lang nag-stay sa daycare, bayaran mo yan ng buong 1 hour buong maghapon. Na-experience ko kaya yan guys noon, hindi pa ako dito matagal. Ang usapan, yun ang sinasabing kahit wala kang pinilapan, kahit verbally ang usapan, you need to follow kung anong pinag-usapan yung dalawa. Tingnan nyo, ang daming mga sasakyan dito. Pero pag hindi Friday, kung nadadaan ako dito, walang masyadong sasakyan. Ngayon, dahil Friday, yan, daming sasakyan. After work, dito pumupunta yung mga tao. Pampaalis ba ng pampaalis ng pagod. Yan. Dahil lalabas na ako sa sasakyan, naglalagay tayo ng coat. Kasi malamig. Bago tayo lumabas, ilagay na yung coat sa katawan para di tayo makinig sa lamig. Wala pa naman masyadong snow, natunaw kagad kanina, kaya lang super windy ngayon. Super windy. Nasaan ang aking mask? Mag-ano tayo ng mask? May mga extra mask ako dito in case nawawala yung mask ko sa sa bag or sa every coat ko may mask. Kasi minsan nga yun, nakakalimutan mo, so kailangan mong may mask, hindi ka nababalik sa bahay or
Kasi minsan ang ibang masa loob ng building. Hindi ako komportable ng ng masa ibang building. So, mag-ano tayo guys? Mag-ikot-ikot. Yan, sobrang busy. Ang daming sasakyan. Diyan ako papasok guys. Yan. Hudson Bay. Hudson Bay.
ginabi. Pero kung hindi winter, ang ganito, may sikat pa ang araw. Kaya lang winter. At 6 o'clock, pag summer, super sikat ng araw. Pero ngayon, start ng 4 p.m. sobrang dilim. Ganon pag winter. Pero maganda nga yung nakakalibang mag-ikot-ikot. Tapos, kahit may gustong-gusto kong bilhin, pigilan mo yung wallet mo. Huwag ilabas yung card kasi bawas gastos. Alam mo na, bawas gastos. Maganda yun, hindi bawas gastos kasi pag nakabili na, doon na marirealize, ay, dami ko palang binili, sayang nung pera. Tapos tatamarin ka rin isa uli. Kasi malamig nga. Tamarin mo kang isa uli. Ready naman ngayon. So, okay lang yung mag-last kwatsa. Alam mo ba ang nasa bahay na lang ngayon kaming tatlo kasi yung tatlong malalaking anak ko, work school. Hindi na nga kami nagkikita. Swertehan na magkita pag bumaba silang kukuha ng pagkain. Minsan kasi ako nasa taas na rin. Malalaman mo na lang nasa bahay sila sa baba. Pag nag-ingay yung kusina. Nag-ingay yung kusina. Pag hindi nag-ingay, it means either nasa kwarto, tulog, wala, nasa trabaho pa at sa school. Minsan talaga kahit marami yung anak mo, pag nagdalaga na at binata, iyon, di mo na mahagilap talaga. Nasa bahay nga pero nasa kwarto naman sila maghapon minsan dahil pagod. Nagpapahinga sila. Minsan, pag kaya lumalabas ako minsan, pinapahinga ko yung sarili ko sa pag-YT. Kasi pag nasa bahay ako, gusto ko talagang magkalikot ng YT, tapos tingnan ko siya naka-live stream, premiere. Tapos syempre, free time ka, pupunta ka kung saan na live stream. Tapos, yung mata mo nakatutok sa sa monitor, yun na. Hindi mo napansin na ang tagal mo na pala sa computer. Kaya ako binibigyan ko ng time yung sarili ko minsan. Maglaskwat siya, lumabas ng bahay, or after trabaho. Kasi after work, dinadaanan ko yung mga mall talaga. Mall, store, mga maliliit na store. Grabe pag gabi ang traffic. Uwian kasi. Ang traffic niya hanggang 10 p.m. pag weekend, pag Friday. 10 p.m. hanggang traffic. Start 4 or 5 to 10. Kasi uwian. Last day of work the week. Di ko na pati nababasang mga sign.
Hindi pa malapitan. Kasi, ang eyeglasses ko is for reading lang naman. Pero not in the dark time. Kasi kahit mag-eyeglasses ko dahil sa mga sinag ng sasakyan ng ilaw, di ko rin yan mababasa. Mababasa ko pag malapit na talaga as in sa sa intersection sign. Ay, nakaligtas ang aking card. Aking card. May mga mura lahat halos nakasil kasi mag-Christmas, diba? Gusto nila lang maubos yung mga not latest ngayong yung mga last year na mga item. Kasi this coming end of December, yung mga factory na naman gagawa na naman ng mga bagong style for the 2022. Ayun, halos lahat nag-sale sa shopping mall. Kaya lang sale nga, pag tinignan mo yung presyo, o nga, kalahati sa price, pero kung pipiliin mo yung mga brand or signature ng items, mahal pa rin. Mahal pa rin talaga, guys. Ewan ko sa ibang may mga pera talaga, sobra-sobra yung pera nila. Para sa akin kasi, ngayong matanda na ako, parang feeling ko lahat ng price mahal pa rin, lalo na pag more than 50. Pag more than 50, feeling ko mahal na talaga siya. Pag 50 below, okay pa sa akin, pero depende sa items. Pag talaga, pag I can use everyday or yung talagang papakinabangan mo araw-araw, it's not a big deal to buy expensive stuff. Pero kung hindi mo naman gagamitin araw-araw, tapos naka-stock lang, sayang. Wala naman yung interest. I-stock mo yung pera mong binili mong mahal. Wala naman interest. Luluma lang yung gamit. Tapos next year iba na yung uso. Tapos bumili-bili ka ng mahal, tapos hindi mo nga nagamit in a whole year. Da 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 da. Love heart, love's girl, you are da 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 tingnan ninyo yan, guys. Kung nakikita nyo yan, sa downtown yan, downtown. So, kami nasa taas kami. So, makikita nyo yung pinakataas. Nasa taas kami, at yung sa baba, ng daming ilaw. Downtown yun. Ayan. Sobrang traffic, oh. Tingnan nyo yung highway. Napahaba na parang akala mo may Christmas light sa daan. Sasakyan yan. Mga ilaw na sasakyan, traffic talaga. Yon doon. Yan, mahaba. Sasakyan yan. Sobrang traffic.